What's up mga ka-chibi? Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpipilgrimage at para sa ating next video ngayon. Halina at samahan ninyo ako at welcome to the Pilgrim's Vlog. So what's up mga ka-chibi? Ako nga pala inyong Kuya Chibi, Kuya Rocky, and welcome sa the Pilgrim's Vlog. Nandito tayo ngayon sa Poblacion, Makati upang makiisa sa kanilang Good Friday procession o yung procession ng paglilibing. Marami nag-recommend sa akin ng mga procession, pero ito kasi una malapit sa opisina at first time na rin natin makikita. So let's go. Dito po lang sa part na to ng Poblacion, Makati guys. May makikita na kayo, ayan, karosa. Actually may mga kubol talaga dito kasi yung mga kubol na yan, sila yung mga sineset up dito during Holy Week. Yan yung may mga pabasa. Then dito mo makikita ay yung mga isasaling karosa. Like for example ito and ito. And yung iba dito ay pinapasan. Like that. Ayan, so may mga tagpo dito. Iisa-isahin natin sila later. So for now, daan muna tayo ng church para makapagsimba. As well as to prevent possible harm or injury to our barefooted pilgrims. Somewhere nandun yung ibang mga karosa. Then may nag-a-announce kung ano yung mga dapat gawin during the procession. So ito, medyo dumadami na yung tao. So procession lines. Keep your trash in your pockets or bags to maintain cleanliness, as well as to prevent possible harm or please bring
for the entire procession. Mga paalala sa mga sasama sa ating prosesyon. Pumila sa 2 linya lamang. Entire procession. Praying aloud or altogether is permitted. Otherwise, maintain sacred silence as a sign of respect. Hanay ng mga apostol at disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. San Pedro Apostol. Pagbasa mula kay San Mateo. Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit." San Pedro, ipanalangin mo po kami. San Andres Apostol. Pagbasa mula kay San Juan. Ang isa sa 2 alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. San Andres, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni San Andres ay nasa pangangalaga ni Ginoong Andrew Ganaban at ang kanyang pamilya. Sige pa, lakad na pa, lakad na pa, lakad na pa. Wag muna mo, wag muna, wag muna.
San Simon Makabayan. Pagbasa mula sa Santiago Mayor Apostol. Pagbasa mula kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang may paglilingkod ko sa inyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinuman ba ninyo ang kopa na aking iinuman? Makakaya ba ninyo ang ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo." San Bartolome Apostol. Pagbasa mula kay San Juan. Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathaniel, "Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." San Bartolome, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni San Bartolome ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jonathan Barameda at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Ilaya. San Judas Tadeo. Pagbasa mula kay San Juan. Tinanong siya ni Tadeo, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin." San Judas Tadeo, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni San Judas Tadeo ay nasa pangangalaga ni Ginang Feli Yanko. San Felipe Apostol. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Sinabi niya kay Felipe, "Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga ito?" Sinabi niya ito upang subukin si Felipe, sapagkat alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, "Ang 200 denaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila upang makatanggap ng kaunti ang bawat isa sa kanila." Isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, ay nagsabi sa kanya, "Mayroong isang batang lalaki rito na may 5 tinapay na sebada at 2 maliit na isda. Kakasya ba ito sa ganitong karaming tao?" San Felipe,
ipanalangin mo po kami. Ang imahen ni San Felipe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Niño Carl Evangelista at pamilya at taon ng masisilayan sa Kalbaryo ng Padre Burgos. Santiago Menor Apostol. Pagbasa mula kay Marcos. Santiago Menor ay nasa pangangalaga ni Monsignor Pedro Gerardo O. Santos. Santo Tomas Apostol. Pagbasa mula kay San Juan. Sinabi ni Tomas kay Jesus, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta at inyo nang nakita. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. Ang imahe ni Santo Tomas Apostol ay nasa pangangalaga ni Ginoong Thomas Adrian Griarte at pamilya at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Padre Burgos. San Simon Makabayan, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ng San Simon Makabayan na nakadambana sa Holy Cross Chapel, San Palucan ay nasa pangangalaga ni Engineer Juan Carlo Miranda at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Padre Burgos. Lakad tayo. Buka tayo ng konti para makadaan sa San Simon. Buka tayo ng konti. Buka tayo ng konti. San Matias Apostol. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostoles. Kaya't iminungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Pagkatapos, sila'y nanalangin. Panginoon, alam na sa Kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't siya ay idinagdag sa 11 apostol. San Matias, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ng San Matias ay nasa San Mateo, Apostol at Ebanghelista. Pagbasa mula kay San Mateo. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya.
San Mateo Apostol at Ebanghelista, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni San Mateo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Julian San Mateo at taon ng masisilayan sa Kalbaryo ng Buen Camino. San Marcos Ebanghelista, ang manumulat ng ikalawang ebanghelyo, anak ni Santa Maria, ina ng Jerusalem. Tagasali ni San Pedro at pinaniniwala ang galing sa bansang Cyprus o Chipre. Simbolo niya ay leon, sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo tungkol kay San Juan Bautista na siyang pinagmumula ng tinig mula sa ilang, na ayon kay Propeta Isaías ay ang siyang maghahanda ng tuwid na landas ng Panginoon. Ebanghelista, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni San Marcos ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Matthew Manuel at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Pars Club. San Lucas Evangelista, ang manunulat ng ikatlong ebanghelyo, manggagamot at isa sa mga kasama ni San Pablo sa pangangaral. Simbolo niya ay baka, sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo tungkol kay Zacarias na nag-aalay sa templo, na kung saan ang nasabing hayop ay isa sa mga pwedeng ialay sa templo ayon sa batas ni Moises. San Lucas Evangelista, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni San Lucas ay nasa pangangalaga ni Ginoong Michael Stewart. San Lazaro ng Betania. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan. May isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ay nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi ang magkakapatid kay Jesus na, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Dumating si Jesus sa Betania, 4 na araw matapos mamatay si Lazaro. Nagdasal ito sa Ama, sumigaw ng malakas at nagwika, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng mga kayong pandibig at pamilya. Santa Maria de Betania. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Pumasok sa isang nayon si Jesus at malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may kapatid na Maria ang ngalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni Santa Maria ng Betania ay nasa pangangalaga at masisilayan sa kapilya ng mahal na Birhen ng Lourdes, Honrades. Santa Marta ng Betania. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan. Nang marinig ni Marta na dumarating ang Panginoon, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit
ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni Santa Marta ng Betania ay nasa pangangalaga ni Ginang Erlene Solano at pamilya at masisilayan sa Kalbaryo ng Kapit Bisig. Santa Juana de Cuza. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas. Hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, si Juan ang asawa ni Cuza na katiwala ni Herodes at si Susana. Santa Juana de Cuza, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni Santa Juana, asawa ni Cuza, ay nasa pangangalaga at masisilayan sa Kalbaryo ng Samahang Pagbabago. San Longinos. Si Longinos ang sundalong Romano na umulos sa tagiliran ng ating Panginoong Hesukristo noong siya'y mamatay sa krus. Mula sa sugat sa tagiliran ni Jesus ay bumukalang dugo at tubig na siyang nagpagaling sa karamdaman sa mata ng sundalong si San Longino. Matapos ang kaganapang ito, tinalikuran niya ang pagiging sundalong Romano at naging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. San Longinos, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni San Longinos ay nasa pangangalaga ni Ginoong Mark Angel Derac Francisco at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Pars Club. San Cleopas. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nito, tumuloy sila sa isang bahay kung saan nakilala nila si Jesus. Sa paghahati ng tinapay. San Cleopas, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni San Cleopas ay nasa pangangalaga ng Kalbaryo ng Iskinita ng Bonifacio. Hanay ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mahal na ina. Pagbasa mula sa mahal na pasyon. Atras po, para di po mahirapan. Atras po.
maawa ka sa amin. Ang imahen ng pamamaalam ni Jesus sa kanyang mahal na ina ay nasa pangangalaga at taunay masisilayan sa kalbaryo ng gabay ng kabataan. Sa Jerusalem, pagbasa mula kay San Marcos. Dinala nila kay Jesus ang batang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, sumakay dito si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang mga iba namay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang itatatag ng kaharian ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon sa kataas-taasan." Atras. Panginoong Hesukristo, matagumpay na pumasok sa Jerusalem, maawa ka sa amin. Ang imahe ng matagumpay na pagpasok niya sa Kalbaryo ng Saint. Ang pagtangis ng ating Panginoong Hesukristo para sa Jerusalem. Pagbasa mula kay San Lucas. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw niya ang bunsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ang paghuhugas sa paa ng mga apostol. Pagbasa mula kay San Juan. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nagkabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, "Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Panginoong Hesukristo, naghugas sa paa ng mga apostol, maawa ka sa amin. Ang pagtatatag ng banal na Eukaristiya. Pagbasa mula kay San Lucas. Dumampot din siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo." Panginoong Hesukristo nagtatag ng banal na Eukaristiya,
maawa ka sa amin. Ang imahe ng pagtatatag ng banal na Eucharistia ay nasa pangangalaga ng Ginoong Arnold Yakat at tao ng masisilayan sa Kalbaryo ng Santiago Subdivision. Mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin na lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng tugo. Panginoong Hesukristo, nananalangin sa halamanan ng Getsemani, maawa ka sa amin. Ang imahe ng pananalangin sa halamanan ng Getsemani ay nasa pangangalaga at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Kayumanggi. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang karamihan at siyang tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila. At siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapwat, sinabi ni Jesus sa kanya, "Judas, sa isang halikbaga ay ipinagkakanulubo ang anak ng tao." Panginoong Hesukristo, ipinagkanulo ni Judas, maawa ka sa amin. Ang imahe ng pagtataksil ni Judas ay nasa pangangalaga ni Ginoong Matthew Saligumba. Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga taba at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi niyo ako dinakip. Subalit ngayon ay panahon na ninyo at kapangyarihan ng dilim. Dinakip nga nila si Jesus sa halamanan. Maawa ka sa amin. Ang imahe ng pagtakip sa Panginoong Hesukristo ay nasa pangangalaga at tao ng masisilayan sa Kalbaryo ng everlasting. At iginapos ng mga bantay ng templo at ang mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Sila'y dinala muna kay Anas, na biyana ni Caifás, ang pinakapunong pari ng taong iyon. Panginoong Hesukristo, iniharap kay Anas, maawa ka sa amin. Ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo sa harapan ni Anas ay nasa pangangalaga at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Holy Cross. Ang pagtatwa ni Pedro sa ating Panginoong Hesukristo. Pagbasa mula kay San Juan. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay nakatayo at nagpapainit pa rin sa tabi ng apoy. Siya ay tinanong ng mga naroon ng tenga, "Hindi ba nakita kitang kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling ikinaila ito ni Pedro at agad na tumilaok ang manok. Panginoong Hesukristo, itinatwa ng maikatlo ni Pedro, maawa ka sa amin. San Lucas. Samantala, si Jesus ay kinutya at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya ay piniringan nila at pinagtatanong, "Hulaan mo, sino ang sumuntok sa iyo?" Marami pang panglalait ang ginawa nila sa kanya.
Panginoong Hesukristo, hinutya at nilait ng mga Hudyo, maawa ka sa amin. Ang imahe ng pagpapahula at pagtutya sa ating Panginoong Hesukristo ay nasa pangangalaga at taunang masisilayan sa kalbaryo ng Holy Face. Ang ating Panginoong Hesukristo sa harapan ni Caiphas sa iyo, ngunit hindi umimik si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, iniuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi. At sinabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na sa alapaap. Pagkarinig dito, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos. Iniharap kay Caiphas, maawa ka sa amin. Ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo sa harapan ni Caiphas ay nasa pangangalaga at taunang masisilayan sa kalbaryo ng tricycle at mamamayan. Ang ating Panginoong Hesukristo sa harapan ni Haring Herodes, tetrarka ng Galilea. Pagbasa mula kay San Lucas. Samantala, ang mga punong pari naman at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang tigil na kapaparatang kay Jesus. Dahil dito, siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay dinamitan ng mga mamahaling damit at siya'y pinabalik kay Pilato. At ang araw din yun, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dating magkagalit. Panginoong Hesukristo, iniharap kay Haring Herodes, maawa ka sa amin. Ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo sa harapan ni Haring Herodes ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ronald. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tinawag ni Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga pinuno at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, dinala ninyo sa akin ang taong ito bilang isa na nagliligaw sa mga tao. Narito, tinanong ko siya sa harapan ninyo. Wala akong nakitang anumang kasalanan sa taong ito na ayon sa ipinaparatang ni patay ng tao. Hangad ni Pilato na palayain si Jesus. Nagsalita nga siyang muli sa kanila. Ngunit sila ay sumisigaw na sinasabi, ipako sa krus, ipako siya sa krus. Inihatol ni Pilato na ang kahilingan nila ang mangyari. Pinalaya niya siya na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay na siyang hinihingi nila. Ngunit si Jesus ay ibinigay niya sa kanilang kagustuhan. Panginoong Hesukristo, pinaratangan ng mga saksing sinungaling, kaawaan mo kami. Ang imahen ng ikalawang pagharap ng ating Panginoong Hesukristo kay Panginoong Hesukristo habang nakagapos sa haliging bato. Pagbasa mula kay San Marcos.
Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barrabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Panginoong Hesukristo, hinagupit sa haliging bato, maawa ka sa amin. Ang imahen ng paghampas sa haliging bato ay nasa pangangalaga ng pamilya Puonhien at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng St. Paul. Senyor Desmayado. Senyor Desmayado, maawa ka sa amin. Ang imahe ng Senyor Desmayado ay nasa pangangalaga ni Ginoong Francisco Becin at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Patnubay. Ating Panginoong Hesukristo, pagbasa mula kay San Marcos. Sinuotan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng sangang tinik, ginawa iyong korona at ipinutong sa kanya. Panginoong Hesukristo, pinutungan ng koronang tinik, maawa ka sa amin. Ang imahe ng pagpuputong ng koronang tinik ay nasa pangangalaga at taunang masisilayan sa kalbaryo ng isang damdamin. Dapat. Panginoong Hesukristo, Senyor de la Paciencia. Pagbasa mula kay San Mateo. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay na tambo. Siya'y ininsulto nila, niluhod-luhuran at kinutya ng ganito, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo. Panginoong Hesukristo, binugbog at kinutya ng mga sundalo, maawa ka sa amin. Ang imahe ng Senyor de la Paciencia ay nasa pangangalaga ni Ginoong Celso Landerito at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Padre Zamora. Ang
Pagkapatanaw ni Poncio Pilato sa ating Panginoong Hesukristo, Senyor Ecce Homo. Pagbasa mula kay San Juan. Lumabas nga si Jesus na may putong na tinik at balabal na kulay ube. Sa kanila'y sinabi ni Pilato, "Narito ang tao." Pagkakita nga sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal, ay sila'y nangagsigawan na sinasabi, "Ipako sa krus! Ipako siya sa krus!" Panginoong Hesukristo, pinakitang sugatan sa madla, maawa ka sa amin. Ang imahen ng Senyor Ecce Homo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ochi Rivera at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Buen Camino. Pagbasa mula kay San Mateo. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan niyo," sabi niya. Sumagot naman ng mga tao, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya." Panginoong Hesukristo, hinatulan ng kamatayan sa krus, maawa ka sa amin. Ang imahe ng Senyor sentensyado ay nasa pangangalaga ni Ginoong Manigo at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Pars Club. Akal na kulay ube, sinuotan ng sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa krus. Panginoong Hesukristo, buong pusong tinanggap ang mahal na krus. Maawa ka sa amin. Ang imahe ng pagtanggap ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang krus ay nasa pangangalaga ng pamilya Uriarte Rivera at masisilayan sa Kalbaryo ng Silangus. Ang emperador kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y maipako sa krus. Panginoong Hesukristo, pinasan ang krus, maawa ka sa amin. Ang imahen ng pagpasan ng krus ay nasa pangangalaga ng pamilya Ortiz at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng Nazareno. Ang unang pagkarapa ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinaboy niya ako sa lugar na walang kahit bahagyang liwanag. Walang awa niya akong hinampas sa buong maghapon. Tadtad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ikinulong niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman. Laging nasa bingit ng kamatayan. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Panginoong Hesukristo, nadapa sa unang pagkakataon, maawa ka sa amin.
ang inahin ng unang pagkarapan ng Panginoong Hesukristo ay nasa pangangalaga ng pamilya Cordovis at taunang masisilayan sa kalbaryo ng Ilaya Heights. Ayan sila ano pa. The whale pa. Ayun na, itong group yung pati si Tita. Okay. Ang pagkikita ng mahal na Birhen Maria at Panginoong Hesukristo sa daan patungong Kalbaryo. Panginoong Hesukristo, nasalubong ang kanyang ina patungong Kalbaryo, maawa ka sa amin. Ang imahe ng pagkikita ng Panginoong Hesukristo. Sa daan, ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, na ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Panginoong Hesukristo, tinulungan ni Simon Cireneo sa pagpasan ng krus. Maawa ka sa amin. Ang imahe ng pagtulong ni Simon Cireneo sa ating Panginoong Hesukristo ay nasa pangangalaga at taunang masisilayan sa kalbaryo ng Likod Simbahan. Ang pagpahid ni Veronica sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbasa mula sa mahal na pasyon. Santa Veronica. Pagbasa mula sa mahal na pasyon.
ka sa amin. Ang imahen ng ikalawang pagkarapa ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa pangangalaga ni Ginang Nene Pagulayan. Ang pangakababaihan ng Jerusalem. Pagbasa mula kay San Lucas. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang di nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tabunan ninyo kami, at sa mga burol, itago ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa ng kahoy sa sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo na?" Panginoong Hesukristo, nakasalubong sa kababaihan ng Jerusalem, maawa ka sa amin. Ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo nasa Karapan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbasa mula kay Propeta Isaías. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ng isang korderong nakatakdang patayin, parang mga tupang hindi tumutol kahit nahagupitin, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala man lang nangahas na ipagsanggalan, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Sisilayan sa kalbaryo ng guardians. Ang paghuhubad sa damit ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbasa mula kay Propeta Isaías. Itong aking lalamunay, tuyong abo ang kagaya, ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid, para akong nasa gitna ng mga asong ganid. Mga kamay at paako'y kanilang pinupunit. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto, tinitignan at nilalait ng mga kaaway ko. Panginoong Hesukristo, hinubaran ng damit, maawa ka sa amin. Señor de las penas, maawa ka sa amin.
ng Senyor de las Penas ay nasa pangangalaga ni Ginoong Marvin Santa Rosa at taunang masisilayan sa kalbaryo na magkakapit-bahay. Ako ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang krus. Pagbasa mula kay San Lucas. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Kalbaryo at doon nila siya ipinako sa krus. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. At pinaghati-hatian sa sugal ang kanyang mga damit. Panginoong Hesukristo, ipinako sa krus, maawa ka sa amin. Ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo, ipinako sa krus, ay nasa pangangalaga at taunang masisilayan sa kalbaryo ng lumang munisipyo. Bayubay sa krus. Pagbasa mula kay San Lucas. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood, habang si Jesus ay kinuputya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Panginoong Hesukristo, na bayubay sa krus, maawa ka sa amin. Ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo na bayubay sa krus ay nasa pangangalaga ni Ginoong Cecilio Kid King at taunang masisilayan sa kalbaryo ng Si Maria sa paanan ng krus. Pagbasa mula kay San Juan. Nakatayo sa paanan ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak. At sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang iyong ina. Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Panginoong Hesukristo, inihabilin ng kanyang ina sa pinakamamahal na alagad, maawa ka sa amin. Ang imahe ng mahal na Birheng Maria sa paanan ng krus ay nasa Ang pagkapatay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Pagbasa mula kay San Lucas. Nang magtatanghali ang tapat na, hanggang sa 3 ng hapon, nagdilim sa buong lupain, nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Panginoong Hesukristo na namatay sa krus, maawa ka sa amin. Ang imahe ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ay nasa pangangalaga ng pamilya Uriarte Rivera.
bangkay ni Jesus. At nang kilala si Pilato kung siya'y patay na, at nang mapalapit niya sa kanya ang senturyon, ay itinanong niya sa kanya kung malaunang patay. At nang matanto niya sa senturyon, ay ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino. At pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kanyang lino at inilagay sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. Panginoong Hesukristo, ibinaba sa krus, maawa ka sa amin. Ang imahen ng pagbaba sa krus ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa pangangalaga at taunang masisilayan sa Kalbaryo ng insa. Panginoong Hesukristo, kinanlong ng kanyang inang birhen na lulumbay, maawa ka sa amin. Ang imahen ng pagbaba sa krus ng ating Panginoong Hesukristo ay ng ating Panginoong Hesukristo, La Sagrada Mortaja. Pagbasa mula kay San Juan. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo, na noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Panginoong Hesukristo, inihanda sa kanyang paglibing, maawa ka sa amin. Ang imahen na La Sagrada Mortaja sa ating Panginoong Hesukristo ay nasa pangangalaga ng pamilya Uriarte Rivera. Pagbasa mula sa mahal na pasyon. Ang
kanilang masisilayan sa kalbaryo ng Buklo. Hanay ng paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo. Ay, papa. Andito. Ang banal na bangkay ng ating Panginoong Hesukristo, ang isang kayong lino, at pagkababa sa kanya sa krus, ay ibinalot siya ng kayong lino at inilagay siya at ibinulong niya ang isang bato hanggang sa pisan. Ang imahe ng Santo Entierro ay nasa pangangalaga ng pamilya Miranda at masisilayan sa Kalbaryo ng Makati VA.
Dito sa San Jose ng Arimatea. Pagbasa sa Ebanghelyo ni Lucas. May isang lalaki na ang ngalay Jose, tubo sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo. Mabuti at matuwid ang taong ito at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Bagamat kagawad siya ng Sanhedrin at masisilayan sa kalbaryo ng Pars Club. San Nicodemo. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan. Sumama kay Jose ng Arimatea si Nicodemo. May dalang pabango, mga 100 librang ng pinaghalong mira at alo. Siya rin ang nagsadya kay Jesus ng palihim isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot ng kayong lino na ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. Ang imahe ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga at masisilayan sa kalbaryo ng Alpha Spirits. Maganda yung ano niya. Maganda yung pag nakatutok ka. Santa Maria Salome, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni Santa Maria Salome, asawa ni Zebedeo, ay nasa pangangalaga ng pamilya Vite at masisilayan sa kalbaryo ng Ebanghelyo ni San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad na nasa tabi nito. Santa Maria Cleopas, ipanalangin mo po kami. Ni Santa Maria, asawa ni Cleopas, ay nasa pribadong pangangalaga ni Ginoong Ronald Yaca at masisilayan sa kalbaryo ng Padre Burgos. Santa Maria Magdalena. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. At binili ni Jose ng Arimatea ang isang kayong lino. At pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Maria ang ina ni Jose kung saan siya nalagay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pribadong pangangalaga ng pamilya Policarpio Gonzales. Si
si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. San Juan Apostol at Evangelista, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni San Juan Apostol at Evangelista ay nasa pangangalaga ng pamilyang Kuunheng at masisilayan sa Kalbaryo ng Bomaris. Iyo ni San Lucas. Pinasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang isip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw." Mahal na Birheng Maria, Ina ng hapis, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ng mahal na Birhen, Ina ng hapis, ay nasa pangangalaga ni Ginoong Nick Pelaez at pamilya at masisilayan sa Kalbaryo ng Tanglaw ng Kabataan.